I always wanted to marry you. Ikaw pa rin ang pangarap ko na maging asawa. Ikaw pa rin, honey. Dear Amihan Stories presents My Doctor, Ex-Boyfriend, and His Quadruplets. Written by Suzy Kim. Araw ngayon ng mga guro at masaya si Honey na naalala pa siya ng mga dati niyang estudyante na ngayon ay nasa high school na. Pero ang hindi niya kinakaya ay ang nakikita niyang lalaking naglalakad ngayon papunta sa kanya. Ang ama ng quadruplets sa klase niyang sina Justin, Jake, Julius at Jordan. Yun ay walang iba kundi si Dr. Drake Ildefonso. Kilig na kilig ang mga co-teachers niya dahil sa laki ng bouquet na bitbit ni Doc. At may dala rin na maliliit na bouquet ang apat nitong anak ng mga estudyante niya sa grade 2. Happy Teacher's Day, Teacher Honey! Malambing na bati ng apat na anak ni Drake. Paglapit sa kanya, ibinigay ng mga ito ang dalang bulaklak sa kanya at may bonus pa yung chocolates. Happy Teacher's Day. Nang si Drake naman ang nag-abot sa kanya ng bouquet, ay ganoon na lang ang hiyawan ng mga co-teachers niya at mga magulang ng ibang estudyante. Walang ibinigay na tsokolate si Drake, pero ang tamis ng sumunod nitong sinabi. You look extra beautiful today. Iyon ang mas ikinakilig ng mga teachers sa tabi niya. Thank you. Sigurado siyang namumula siya ng mga sandaling iyon. Pagkatapos ng program sa school ay niyaya siya ni Drake sa isang dinner date. Are you free tonight? Tanong nito habang nag-aayos siya ng mga gamit. Kasalukuyan namang nakikipaglaro ang makukulit na anak nito sa playground. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng ama na yayain siya. Free naman, weekend na eh. Susundin kita mamayang gabi. Wear something fancy. Napalunok siya sa sinabi ng doktor. Talagang ibang-iba na ang ex niya. Hindi na ito yung kuripot na med school student na sa tusok-tusok lang siya dinadala. Sa something fancy na ngayon siya nito iniimbitahan. Hindi na alis ang ngiti niya kahit na nga nagpaalam na ito at ang quadruplets. Nawala lang ang ilusyon niya nang pansinin siya ng kanyang co-teacher at best friend na si Ali. Hoy, baka nakakalimutan mo, sure. Kasal pa yung ex mo sa babaeng bumuo sa kanya noong dinurog mo ang puso niya. Grabe naman, napaka-specific mo, sure. Wala man lang kahit konting sugar coating dyan. Bakit ko naman yung gagawin, Teacher Honey? Kaibigan mo ko, no? Kailangang gisingin kita sa katotohanan na ex ka pa rin. At halos 80% ng pagkakataon, hindi na talaga nagkakatuluyan ng mag-ex. Ang bitter naman, Teacher Ali. Hindi naman niya sinabing magkakabalikan na kami. Ang sabi niya lang, susunduin niya ako mamaya and wear something fancy. Ganun. Hindi ba pwedeng dinner lang talaga? May nakaraan kami. Hindi naman basta-basta yun. Baka gusto lang ng tao na makipag-catch up. Hindi kasi agad nalaman ni Drake na siya ang homeroom teacher ng quadruplets. Kung hindi pa napatrobol ang mga bata at kinailangan niyang ipatawag ang mga magulang ng mga ito, 3 buwan na ang nakakaraan, hindi pa sila magkikitang muli ni Drake. Simpleng catch up o hindi, pinaalalahanan lang kita na ibang sitwasyon nyo. Ngayon, kaya huwag ka masyadong aasa ha, masasaktan ka lang. Alam naman yung concern lang si Ali. Ito lang kasi ang tanging taong napagsasabihan niya ng mga nararamdaman niya. Hindi naman ako aasa, okay? After all, tatay siya ng mga estudyante ko. Tatay ng mga estudyante mo na muntik na maging tatay ng mga anak mo. Bakit nga ba kasi kayo naghiwalay? Ang rinig ko dun sa school director natin na kakilala niyong dalawa ni Dr. Ildefonso, ang saya-saya niyo namang dalawa. Hindi kayo nakikita nagtatalo. Akala nga raw niya kakasal na kayo pagka-graduate niyo eh. Ano nangyari? Napabuntong hininga si Honey bago ikinuwento kay Teacher Ali ang nangyari noong huling taon niya sa college. 10 years ago, consistent ang effort ni Drake kay Honey kahit gaano pa ito kabisi sa pag-aaral. Kaya nga nahalata sa binata ang pangangayayat at pagkakasakit katulad sa hapong yun. Baby, okay ka lang? Tanong sa kanya ni Drake na tila wala pang tulog pero naroon pa rin ito sa boarding house niya sa Taft. Malapit sa university na pinapasukan niya. Siya pa ang kinakamusta ng binata. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Akala ko ba nag-review ka? Bakit nandito ka? Nakalimutan mo na ba? Anniversary natin ngayon. Tara, magpares tayo. Libre ko. Busog pa ako, Drake. Saka ang dami ko pang gagawin eh. Drake, teka. May mali ba akong nagawa sa'yo? Anong Drake? Hindi yan ang tawagan natin. Babe, ano bang kasalanan ko? Napabuntong hininga siya.
lalo na nang maalala ang pakiusap ng nanay nito sa kanya na tigilan na muna niya ang anak nito. Madalas na raw magkasakit ang binata sa pagpupumilit na pagkasyahin ng oras nito makasama lang siya. Hindi na raw ito masyado nakakatulog ng maayos at madalas na dumudugo ang ilong sa pabago-bagong klima sa loob ng school at sa kalsada. At sinisisi siya ng nanay nito sa pagbagsak ng katawan nito. Yun nga marahil ang nagpasama sa mood niya sa araw na yun. Sinugod siya ng nanay ni Drake sa school para lang pagsabihan na nakakasira siya sa school routine ng binata. At ayaw niyang sabihin sa nobyo ang ginawa ng nanay nito dahil ayaw niyang magalit ito sa sarili nitong ina. Wala kang kasalanan. Nag-aalala lang ako sa'yo kasi hindi ka pa yata natutulog. Dumiretso ka pa rito para lang magpares tayo. Hindi ba dapat inuuna mo yung mas importanteng bagay tulad ng tulog mo? Pasensya ka na talaga. Miss na miss kasi kita at saka sobrang stressful yung prof namin eh. Last minute may gusto siyang ipabago sa pinasa ko. Mas lalo siyang nairita sa sinabi nito. Tingnan mo yan, may kailangan ka pa palang baguhin. Inuna mo pa talaga yung anniversary natin. Eh syempre mahalaga ka sa akin. At mahalaga sa akin tong araw na to. Iniwasan niya na lamang ang kamay ng lalaki nang tangkain siya nitong hawakan. Kung mahalaga sa'yo, edi sana natulog ka muna at kumain sa inyo. Sorry na babe. Kung gusto mo mag-check-in na lang tayo. Promise matutulog lang tayo. Gusto ko lang talaga makasama ka. Hindi na Drake, umuwi ka na, matulog ka. Imbes na sundin siya, ay niyakap lang siya ng mahigpit ng lalaki. Please huwag ka naman ngayon masungit oh. Sobrang stress ako sa school. Gusto lang talaga kita makasama. Itataboy pa sana niya ang lalaki nang sumabad na ang tita niyang ninang sa binyag ni Drake na may-ari ng boarding house na tinutuluyan niya sa Maynila. Nako honey, doon mo na patulugin sa kwarto mo. Kilala ko naman yang si Drake. Isa pa, kung pauuwiin mo pa yan, baka himatayin na lang yan sa kalsada. Nangangalangamuta na yan oh. Salamat Ninang. Nakangiting sabi ni Drake sa tita niya. Pero umuwi ka na bago maggabi ha? Pahabol na paalala ng kanyang tita. Opo. Doon na nga natulog si Drake sa kwarto niya habang siya na may naghahanda ng lesson plan para bukas. Awang-awa siya sa lalaki, pero hindi na niya pwede pang paasahin ito. Naisip niyang tama naman ang sinabi ng nanay ng nobyo niya. Mga bata pa sila at kailangan ni Drake na mag-focus sa pagdodoktor dahil yun ang pangako nito sa nasirang ama na isang heart surgeon. Wala nga naman siyang karapatan na sirain ang pangarap ni Drake. Habang pinagmamasdan niya ang naghihimbing na nobyo, ay hindi niya maiwasang mag-guilty. Siya itong parating nagsasabi na kakayanin nilang dalawa ang lahat ng magkasama. Pero siya itong nagbabalak ngayon na sumuko at makipaghiwalay. Hindi niya alam kung nararamdaman ba ni Drake ang nararamdaman niya dahil bigla na lang itong dumilat at kinabig siya para yakapin. Wala siyang nagawa kung hindi ang tumabi sa lalaki at magpakulong sa bisig nito. Bakit ka nakatitig sa akin? Ano iniisip mo? Ayoko na, Drake. Mahina niyang sabi. Hindi ito sumagot at niyakap lang siya ng mas mahigpit pa. Narinig mo ba ako? Sabi ko, ayoko na. Maghiwalay na lang tayo. Hindi na ako masaya. Sorry kung biglaan akong pumunta rito. Hindi ko malang naisip na baka busy ka. Please, huwag mo naman akong hiwalayan sa mismong araw na sinagot mo ako 2 years ago. Drake, pagod na tayong parehas. Alam ko yung oras mo, kulang pa sa pag-aaral mo. Paano pa kapag nagtrabaho ka na sa ospital? Gusto ko lang padaliin ang buhay mo. Ayokong ipagpapalit mo yung tulog mo para lang makapunta ka sa akin. Ayoko na ring mataranta sa tuwing mapupunta ka. Please, itigil na natin to. Akala ko sabi mo, kaya nating lahat ng magkasama. Kaya naman natin eh. Bakit biglang ayaw mo na? Kasi nga nahihirapan na ako. Mahal kita. Pero hindi ko na kayang nakakita pang nahihirapan ka ng ganito. Maniwala ka sa akin. This is the best thing to do. You will thank me later. May iba ka na ba? Napatay yung tanong nito sa kanya, saka siya tinitigan ng masama. Yung lalaking kasama mo lagi mag-lunch. Hindi talaga bakla yun oh. Sinabi mo lang na bakla para hindi ko naisipin. Ano honey? Sumagot ka. Oo. Oo na, okay? Kaya please tantanan mo na ako. Bumalik ka na sa bahay niyo. Hindi na niya kailangan pang paalisin si Drake
dahil kusa na itong tumayo mula sa kama niya at lumabas. Mukhang nakasalubong ito ng tita niya pero nagdire-diretso ang lalaki, kaya siya ang tinanong ng tiyahin. Sinabi mong lalaki si Antoinette. Ano bang pumasok sa kokote mo, honey? Pinunasan niya ang mga mata saka bumalik sa ginagawa. Kapag bumalik pa siya rito, tita, huwag yun ang papasukin. Sabihin niyo na rin na hindi na po ako rito nakatira. Eh bakit ba? Magsabi ka nga sa akin. Bakit ba hiniwalayan mo si Drake? Alam ko kung gaano mo kamahal yung tao. Eh ano pa nangyayari sa inyo? Hindi siya umimik. Honey, iyak na lang ang naisagot niya sa tita niya na nakita ang ligawan stage nila ni Drake. Alam ng tita niya kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Pero paano pa nila maipagpapatuloy yun kung ang kapalit naman noon ay ang kalusugan ng binata? Ayaw niyang mas lumala pa ang kondisyon nito, kaya mas pinili niyang makipaghiwalay rito kaysa ang ipagpatuloy nila ang relasyon nakakasagabal sa mga pangarap nila. Nahila siya ni Teacher Ali sa kasalukuyan nang bahagya siya nitong itulak. Gaga ka naman pala, Teacher Honey. Eh bakit mo naman kasi hiniwalayan si Doc? Eh akala ko, babalikan niya rin ako kapag nakagraduate na siya. Kaso hindi eh. Nagpakasal siya at nagkaanak. Akala ko nga, kinalimutan na niya ako. Kaya masaya na ako kahit papano. Hindi naman niya ako iniiwasan. At mukha namang wala na sa kanya yung nangyari noon. Hindi mo man lang ba naisip, Teacher Honey? Baka naman kaya siya bumalik kasi gusto niyang gumanti. Hindi ganong klaseng tao si Drake, sure. At kung gumanti man siya, siguro deserve ko yun. At kung ikakagaan ng loob niyang magiganti sa akin, go lang. Napapailing na lang si Ali. O siya, I rest my case. Basta sinabihan na kita ha, hindi ako nagulang. Opo. Pag-uwi ni Honey sa bahay ay naghanda siya para sa date nila ni Drake. Wear something fancy daw. Kaya inilaban niya ang backless niyang black dress na galing pa sa Italy. Regalo yon sa kanya ng isa sa mga magulang ng estudyante niya noong nakaraang Teacher's Day. Mukha pa rin namang kaagalang-galang siya sa suot niyang iyon pero sa sopistikadong paraan. Simple lang ang isinuot niyang kwintas at hikaw pero sapat ang ayos niya ng gabing iyon para mapanganga si Drake nang sunduin siya. You look gorgeous. Sabi ng lalaki habang sinusuyod siya ng tingin. Salamat. How long has it been? Tanong nito nang makasakay na sila sa kotse nito. 10 years. Right. 10 years. Pero parang walang pinagbago ang ganda mo. You still look young and pretty. Binobola mo na naman ako. Ikaw nga rin eh. Parang hindi masyadong tumanda. Anong secret mo? Tumawa ito. Hindi pa ba ako mukhang matanda sa konsumisyon sa mga anak ko? Mababait naman yung mga anak mo eh. Hyper lang sila kaya ang dami nilang energy. You always have something nice to say. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang palaki ng mga anak mag-isa. Lalo na kung 4 na kasing kulit ng mga anak ko. Eh, nasan na ba kasing asawa mo? She's in Netherlands. Wala nang planong bumalik. At hindi pa ba sa'yo nasasabi ng mga anak ko? Maghihiwalay na kami. Sorry sa mga nangyari sa'yo. You're forgiven. Eh, teka. Ako talagang sinisisi mo sa mga nangyari sa'yo. Kung hindi mo ko iniwan noon, ikaw sanang nanay ng quadruplets. Sigurado ka ba na quadruplets ang magiging anak mo sa akin? Yes. Nag-IVF lang kami ni Jane. Gusto nyo kasing isang ipanganak na lang kaya naging quadruplets ang anak namin. Ang dami mong pera ha? Dito na ba tayo? Tanong niya nang huminto ang sasakyan sa isang mamahaling restaurant. Yes. Naunang bumaba ang lalaki saka siya nito pinagbuksan ng pinto. Nakakapit siya sa braso nito hanggang sa makapasok sila. Inimbutahan mo ba ako ngayon para sumbatan lang? Tanong niya rito habang naghihintay ng in-order nila. Bigla niyang naalalang sinisisi siya ni Drake sa mga nangyari sa buhay nito. Nope. I invited you kasi na-miss kita. Hindi mo alam kung gaano ka-excited nang malaman kong ikaw ang homeroom teacher ng mga anak ko. Kaya ba personal mo silang inihatid sa classroom? I won't lie. You're my one that got away. Gusto ko makita ko na pabuti ba sa'yo ang paghihiwalay natin noon. Nakagraduate ako. Naging teacher. Mukha namang napabuti sa akin pero sa tingin ko, mas napabuti sa yung naghiwalay tayo noon. Tingnan mo, nakatapos ka rin sa pagdodoktor mo. Nagkaroon ng trabaho sa malalaking ospital. Tapos, nagkaanak ka ng quadruplets. But I wasn't always happy. Palagi pa rin kitang iniisip.
Palagi ko pa rin tinatanong sa sarili ko kung paano kaya kung ikaw ang kasama ko. Drake, Alam kong hindi ko na maibabalik ang nakaraan. At kaya ng sinabi mo, kung hindi mo ko iniwan, di ako magkakaroon ng mga anak na kasing kulit ng mga anak ko ngayon. I love them so much. At malaking bagay sa akin na mapapamahal na rin sila sa'yo. At least, hindi ako mahihirapang ipagtapat sa kanila na ikaw pa rin ang babaeng mahal at gusto ko. hindi ka malang ba nagalit sa akin noon? Inaamin ko nagalit ako sa'yo. Kaya ako nagpakasal sa iba. Kaya dumating si Jane sa buhay ko kasi akala ko noon, wala na talaga tayong pag-asa. Ang dami mo man niligaw nung nakatapos ako sa pagdodoktor ko. Kaya naiisip ko na mas mabuting bumuo na lang ako ng sarili kong pamilya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita kami ni Ninang sa Taiwan noong anniversary namin ni Jane. Naaalala niya na nagbakasyon niya ang ninang niya sa Taiwan noon at naikwento nito sa kanya na nagkita ito at si Drake doon habang kasama ng lalaki ang asawa nito. Doon niya nalaman na kasal na si Drake at may quadruplets ng anak. Sinabi niya sa akin na hindi mo naman talaga ako iniwan para sa ibang lalaki. Nabakla talaga si Anton. Na ginawa mo lang yun dahil naaawa ka na sa akin. Na pinipilit kong huwag mawalan ng oras sa'yo. Kahit napapabayaan ko ng kalusugan ko. Si tita talaga? Narinig ba yun ng asawa mo? Anong sinabi niya? Bago pa man kami magkita ni Ninang sa Taiwan noon, talagang malabo ng relasyon namin ni Jane. Madami kaming pagkakaiba. Marami kaming pinag-aawayan. At hindi na pagkakasunduan. Napanatag ng bahagya ang loob niya. Kung totoo iyon, ibig sabihin, hindi niya kailangang sisihin ang sarili niya sa pagkasira ng pamilya ni Drake. Jane always wanted to pursue art. Gusto niya mag-migrate na kami sa Netherlands. Pero hindi ako pumapayag. Pero gusto ko ipagpatuloy ang pagdodoktor ko rito. Gusto ko makatulong sa bansa natin. Madaming medical practitioners ang umaalis ng bansa. Kaya nababawasan ng mga doktor at nurses dito. Kaya ayokong pati ako, iaalis. Hindi ka pa rin nagbabago talaga? So are you? Masyado ka pa rin caring. Palagi kang kinukwento ng mga anak ko sa akin. Ikaw raw ang pinaka-sweet na teacher nila. Nakakatuwa naman kasi talaga mga anak mo eh. Mababait din sila. Palagi sila nagsishare sa mga classmates nila. Saka sobrang masayahin. Palagi silang nagjo-joke. At yun na nakapagpapagaan sa mga mahihirap nilang lessons. I'm glad to hear that you like my kids. Kaya nga sana, huwag kang tumanggi kung hihingin kong tulong mo. Ano bang maitutulong ko? Kung okay lang sa'yo, pwede ba akong humingi ng tulong sa'yo na magbantay sa mga bata? Habang hindi pa ako nakakahanap ng tatagal na nani para sa kanila. Kahit hanggang sa bumalik lang ako sa ospital. Please, may extra room sa bahay in case kailanganin mo kapag nagpapa-double shift ako. Independent naman sila, sasamahan mo lang sila habang wala ako. You can do your lesson plans at our house. You don't need to worry about anything. Sa pagkain, may kasambahay naman na nakatoka ron. Kaya lang matanda na. Kaya hindi na kayang alagaan ng mga bata. Teka, biglaan naman yata yan. Oo. Nag-resign kasi yung tutor nila pati yung yaya nila. Sabay na umalis. Hindi ako sure kung nagtana ng dalawang yun. Kaya malaking problema ko, honey. Hindi ako pwedeng mapako sa bahay. Isang linggo na ako naghahanap ng kapalitan nila pero wala sa mga sumusubok na maging yaya o tutor ang nagtatagal. Biruin mo, sa isang linggo, 10 yaya na yung nag-resign. At 3 tutor na ang umaayaw. Sobrang kulit ng quadruplets sa ibang tao. Pwera lang sa'yo. Alam mo kung paano sila mapasunod. Kaya ikaw nang naisip ko. Sige, for old time's sake, willing ako pansamantala silang bantayan hanggang sa makauwi ka galing sa trabaho mo. Talaga? Tumango siya nang nakangiti. Thank you. Pangako maghahanap ako ng papalit sa nani at tutor nila as soon as possible. Sa sobrang saya yata ni Drake ay naagap nito ang kamay niya at nahalikan. Promise, ikaw compensate naman kita eh. Ikaw na magsabi kung magkano gusto mo. Masaya silang nagkwentuhan habang nagdi-dinner. Nagsayaw pa sila sa dance floor ng restaurant nang magpatugtog ng romantic music ang pianista. At ang tanging naisip ni Honey habang kasama niya ngayong gabi si Drake ay ang mga what-ifs na pilit niya noong kinalimutan. Katulad nito, iniisip niya rin ang posibleng maging sitwasyon niya kung hindi niya ito iniwan noon. Naging masaya kaya sila?
hanggang sa maihatid siya ng lalaki sa bahay niya ay nagtatawanan sila. Natigilan ang tawa ng iyon nang dampian siya ni Drake ng halik sa labi. Drake, kasal ka. File ng annulment namin ni Jane. Wala na rin naman siyang balak na bawiin ang desisyon niya. I'm a free man, honey. Assurance yun para sa kanya, kaya hinayaan niya ang kanyang sarili na hagkan ang lalaking tanging minahal niya sa buong buhay niya. Ang halik ay nauwi sa mas mainit na gabi. At sa tagal niyang walang nobyo, pakiramdam niya ay lalagnatin siya nang muli siyang angkinin nito. Ang akala pa niya ay panaginip lang ang lahat ng pagising niya kinabukasan, pero naroon si Drake sa tabi niya at mahimbing na natutulog. Mas lumaki na ang katawan nito. Napapangiti na lang siya habang pinagmamaslang natutulog na parang anghel si Drake. Samantalang para itong beast kagabi nang angkinin siya. Good morning. Agad na saad ni Drake nang maalimpungatan at makita nakatitig lang siya sa mukha nito. Good morning. Isang halik sa pisngi ang iginawa dito sa kanya bago ito bumangon. Ang bango ah. Nagluto ka? Yes, Doc. Favorite mo. Hinalikan siya ng lalaki sa labi bago siya binuhat papunta sa maliit niyang kusina. Kaya ko namang maglakad. Pagkatapos nung kagabi, sigurado ako nanginginig pa yung mga paa mo. Natawa na lang si Honey. Muntik na nga siyang hindi makapagluto kanina dahil totoong nanginginig pa nga ang mga paa niya. Mabuti na lang at nagawa niyang makatayo pagkatapos niyang masahihin ang binti. Lahat ng paborito nito ay inihain niya sa mesa. Daing, itlog na maalat, okra, sinangag at scrambled eggs. Sa sobrang pagkamis niya kasi sa lalaki ay palagi na rin niyang niluluto ang mga paborito nitong pagkain. Kaya iyon ang laman ng ref niya. Thank you, babe. Babe ka dyan. Tayo na ba ulit? Honey lang ang itawag mo sa akin. Okay, honey. Pakiramdam niya ay mas naging malamping sa pandinig niya ang kanyang pangalan. Ano ba naman kasing naisip ng mga magulang ko? Bakit kaya Haning pinangalan sa akin? Tapos yung kapatid ko si Sugar. Ang cute nga eh. Kamusta na nga pala si Sugar? Yun, nakapag-asawa na ng Koreano. Nasa Busan na. May pamangkin na tayo sa kanya. May pamangkin na ako sa kanya. Ikaw talaga? Bakit ba ayaw mo pang aminin? Nangyari yung kagabi dahil mahal pa natin ang isa't isa. Pero kasal ka pa rin. Kabit mo lang ako. Pinisil ni Drake ang pisngi niya. Ang tigas talaga ng ulo mo. Fine. Pagkatapos ng annulment process, you will be officially mine again, okay? Yes, Doc. Kumain ka ng kumain. Papasok ka pa mamaya, di ba? Kailan ka ba pwedeng magsimula sa pagbabantay ng quadruplets? Mamaya po. Kapag day off ako nang bahala sa kanila. Talaga? Okay lang sa'yo na magsimula ka agad? Siyempre naman. Maraming salamat talaga. Hindi mo alam kung gaanong napagaan nito ang lahat ng iniisip ko. Hindi na siya umiwas nang halikan siya nito. Totoong ang time heals all the wounds. Mukhang wala naman na talagang sama ng loob sa kanya si Drake. Binigyan pa siya ng sideline. Kaya naman tulad ng ipinangako niya sa kanyang ex, ay nagsimula na siya sa kanyang bagong trabaho. Inihatid siya nito sa bahay nito at sobrang saya ng quadruplets nang makita siya. Teacher, ganda! Si Julius lang ang sumigaw pero 4 na bata ang tumakbo palapit sa kanya. Niyakap niyang mga ito at hinalikan sa noo. Kamusta kayo? Okay lang po, teacher. Kayo na po ba yung bago naming nanay? Tanong ni Justine. Nanay? Nagtataka niyang tanong hanggang sa mapagtanto niyang magkatanog pala ang nani at nanay at baka nalito lang ang mga bata. Ah, nani. Oo, ako ang pansamantala niyong nani. Wala pa kasing nahanap ang daddy niyo kaya pagkatapos natin mag-aral sa school, sabay-sabay tayong uuwi. Yes, may nanay na tayo! Masiglang sabi ni Jordan saka nakipag-high five sa mga kapatid. Teacher, ganda. Pwede ko na po naming tawaging nanay. Si Jake naman iyon na agad nakakapit sa bisig niya. Hindi kaya magalit ang mommy ninyo? Tanong niya sa mga ito. Wala naman po siya eh. Pangangatwiran ni Jordan. Oo nga po. Ilang taon na kaming walang mommy. Gusto namin ng nanay. Okay lang po ba na nanay na namin kayo ngayon, teacher ganda? Justine, okay lang naman. Basta hindi kayo makulit at makikinig kayo sa akin. Opo, nanay. Sabay-sabay na sabi ng 4. Simula ng araw na iyon ay naging nanay siya sa mga anak ni Drake. Masunurin nga ang mga ito. Hindi rin natutulog ang mga ito kapag tinuturuan niya.
Nakakinig din ang mga quadruplets sa story time nila. Ilang linggo na silang ganoon at tuwang-tuwa si Drake sa nakikitang pagbabago sa mga anak nito. Kapag kasi kakain sila ng sabay-sabay, nagtutulungan ang quadruplets sa pagliligpit ng pinagkainan nila. Wow naman mga anak. Bago to ah. Dati kapag katapos natin kumain, tatakbo na kayo kagad sa rooms ninyo at hahayaan nyo na si daddy at manang na magligpit. Kailangan po ng tulong ni nanay kasi sa pamilya po tulungan. Saad ni Julius. Oo nga po, daddy. Tsaka po, kapag nagkaroon na kami ng girlfriend po laki namin, dapat namin alagaan like a real gentleman. Saad naman ni Justin. Thank you. Yun na lang ang nasabi ni Drake sa kanya sa kalihim na pinisil ang kamay niya. Oh, ako na maghuhugas. Magtutbrush na kayo para makapagbasa na tayo ng storybook, okay? Opo, nanay. Palaging in chorus sumagot sa kanyang mga bata. Naguhugas na siya nang tabihan siya ni Jake at tulungan. Ako narito, Doc. Pinagpapahinga ko na si Manang at pagod na yun sa paglilinis maghapon. Nagluto pa. Magpahinga ka na rin. Galing ka sa mahabang surgery, di ba? Yes, but I want to treat you like a real gentleman. Nagkatawanan sila. Sila nagsabi niyan kanina. Mukhang may mga crush sila sa school. Kaya sinabi ko, kailangan nilang lumaking mabait at masipag para kapag malalaki na sila, pwede na silang magustuhan ng mga gusto nila. Sa ngayon kako, friends lang muna sila. Ngayon may tunay na silang nanay. Jane couldn't spare time for them. Palagi na siyang abala sa pagpipaint. Hindi niya kinakausap ang mga bata. She maybe has her own reasons. Pero kahit ano pang rason yun, hindi sasapat yun para ma-justify ang pagpapabayaan niya sa mga anak namin. Tingnan mo, mas okay sila nang wala si Jane. Okay sila kasi ikaw ang kasama nila. At salamat, kasi yung kakulitan nila ngayon, makabuluhan na. Kaya nga wag mo nang isipin ng mga bata. Ako nang bahala sa kanila kapag wala ka. As soon as mababa na yung direksyon ng korte tungkol sa annulment case namin, okay lang ba kung pakakasalan na kita? Drake, Ayoko na magputumpik-tumpik pa. Mahal pa rin kita, honey. Mahal na mahal. hindi na siya nakasagot dahil naiyak na siya, kaya napayakap na lang siya rito. Ito pa rin naman ang pangarap niyang makasama at kung ibinalik sa kanya ito ng tadhana, baka nga sila talaga ang para sa isa't isa. Bonus pa nga niyang maituturing na may mga anak si Drake dahil nakikita na niya ngayon kung paano magiging ama ang dati niyang nobyo sa magiging anak nilang dalawa. Pakasalan mo ko, please. Anang lalaki saka ay pinakita sa kanya ang diamond ring na kinuha nito mula sa bulsa. Talagang dito ka nag-propose habang naghuhugas ako ng plato? This can't wait, babe. Hindi na niya naituloy ang paghuhugas dahil sinakop na ni Drake ang mga labi niya. Lumalim ang halik na yon pero napahinto rin sila nang makarinig silang dalawa ng halik-hikan. Pinapanood pala sila ng quadruplets. Kaya naman agad silang tumayo ng tuwid habang kinikilig ang quadruplets. Kids, hitayin nyo na lang kami sa kwarto nyo. Sa isang utos pa lang ng ama ay sumunod na agad ang mga bata. Naiwan sila roon pero pinigilan na niya ang ex niya nang tangkain siya nitong halikan muli sa labi. Puntahan na natin sila. Huwag ka na makulit. Natatawa niyang saway sa lalaki. Okay, ma'am. Sorry po. Pinuntahan nila ang mga bata at sinamahan siya roon ni Drake habang nagbabasa ng storybook para sa quadruplets. Excited ang mga bata sa susunod na pahina, pati na rin ang ama ng mga ito. Tapos na yun? Parang batang bulong nito sa kanya pagkatapos niyang basahin ang huling pahina ng librong hawak. Tapos na po, Dok. Tulog na rin ang mga bata kaya… Shh. Tumango ito. Umakto itong zinezipper ang bibig saka siya binuhat. Pinigilan niya ang sariling mag-ingay kaya nabitbit siya nito papunta sa kwarto nito, sabay lapag sa kanya sa malapad na kama. Tumingin muna siya sa bawat sulok ng kwarto. Ilang beses na siyang nakapasok roon, ngunit naghahanap pa rin siya ng litrato ni Jane. Natigilan tuloy si Drake ng paghalik sa kanya. May hinahanap ka ba? Wala ba talaga kayong pictures rito ni Jane? Wala. Are you still worried about her? You're still a married man, Drake. Imbis na mainis ay ikinulong nito ang mukha niya sa magkabilang kamay nito. But I always wanted to marry you. Ikaw pa rin ang pangarap kong maging asawa. Ikaw pa rin, honey. Niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi na kita pipilitin maniwala sa akin. Basta kapag oras na pwede na tayo magpakasal,
Kumanda ka na. Because I won't take no for an answer. Kung kailangan kitang igapos sa tabi ko para lang matuloy ang kasal natin, gagawin ko. Napakagikik siya. Si OA. Di ako OA. Seryoso ako, honey. Okay, kahit sa ang simbahan, handa kitang pakasalan. Hinalikan niya ito sa pisngi. Dahil doon ay mas nanggigil ang dati niyang nobyo. Pigil na pigilan ng lalaki sa bawat galaw nito na para bang gawa ang katawan niya sa babasaging salamin. Pagkatapos ng gabing iyon, opisyal na silang nagkabalikan ni Drake. Hindi na nila inungkat ang nakaraan dahil alam nilang hindi na yun maibabalik. Ngunit sadyang hindi niya matatakasan ang nanay nito. Kinabukasan kasi ay nagpunta ito sa bahay para dalawin ng mga apo at nagulat ang ginang nang makita siya nag-aasikaso ng almusal ng mga bata. Anong ginagawa mo rito? Hi tita, magandang umaga po. Tinotoo nga ni Drake ang sinabi niyang hahanapin ka. At ikaw naman, hindi man lang nagpakipot. Sumama ka kaagad sa bahay ng anak ko? Tita, teacher po ako ng quadruplets. Sa school lang po kami Huwag ka na magpaliwanag. Mukha namang willing ka talagang maging kabet. Tita, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Alam niyo nakaproseso ng annulment na Jane at Drake. Dahil parang ginayuma mo ang anak ko. Kahit ang tagal niyo nang hiwalay, ikaw pa rin ang iniisip. Mabuti ngang andito ka na. Baka naman pwedeng bawiin mo na ang sumpa mo sa anak ko para maging maayos na ang pamilya niya. Doon lang natigilan sa pagtalak ang nanay ni Drake. Bumaba na kasi mula sa second floor ang doktor at naaktuhan ito ang mga salita ng sariling ina. Bakit, Drake? May mali ba ako? Yung babae lang naman na yan ang hadlang sa pagbuo niyo ni Jane ng pamilya. Kung hindi niya inuuko pa ang isip mo mula pa noon, hindi ka naman tatakasan ng asawa mo. That's not true, ma. Anong hindi totoo? Palagi akong tinatakbuhan ng asawa mo. Wala kang ibang bibig, kundi ang ex mong yan. Yung babae yan na wala namang ginawa sa buhay mo kung hindi ang guluhin ng isip mo. Muntik ka pa ngang hindi makatapos sa pag-aaral dahil lang sa kanya, hindi ba? Drake, nangihinang tawag niya sa pangalan ng lalaki na tila nagtatanong kung totoo ba ang mga naririnig niya mula sa nanay nito. Honey, it was all on me. Wala kang kasalanan dun. Ang laki na pasasalamat ko na magkahiwalay kayo ng anak ko. Pero bakit hindi ka patuluyang umalis? Bakit bumalik ka pa rito? Para ano? Para manggulo na naman. Wala po akong balak na ganyan, tita. Hindi niyo po ba naisip na baka pinag-adya lang talaga ng tadhana na magkita ulit kami para maituloy namin yung relasyon namin na pinutol ko dahil sabi niyo sagabal sa pag-aaral ni Drake? Ano? Ang taas naman yata ng tingin mo sa sarili mo. Hindi po ito tungkol sa akin, tita. Tungkol to sa nararamdaman naming dalawa ni Drake. Siguro nga, mga bata pa kami noon at marami pang bagay na bawal noon. Mahirap parehas ang sitwasyon namin noong nasa college pa kami. Kaya tama noong mga panahong yun na maghiwalay kami. Pero ngayon nagkaroon na kami ng pangalawang pagkakataon. Kalabisan naman po yatang pigilan niyo pa rin kaming dalawa. Isang beses na kayong nanalo. Pwede ho bang ang kaligayahan naman po ni Drake ngayon ang pagbigyan ninyo? Makasarili ka. Paano mga apo ko? Sa tingin mo ba ayaw nila sa nanay nila? Sigurado ako na mamiss na nila si Jane. Alam niyo ma, kung anong klaseng nanay si Jane? Giit ni Drake. Ganon siya dahil sa'yo. Tama na po yan, tita. Kung talagang mahal ni Jane ang mga anak niya at si Drake, hindi siya aalis. Hindi niya iiwan ang mag-aama niya. Ang kapal talaga ng mukha mong homewrecker ka. Sige, panalo ka ngayon. Ganyan naman talaga mga kabet. Mas matatapang pa. Hintayin mong umuwi ang manugang ko para siya magsabi sa'yo ng totoo. Umalis ng araw na iyon si Tita Edith, pero hindi nawala sa isip ni Honey ang dating asawa ni Drake. Natutulala na lang siya sa school kapag sumasagi sa isip niya na anumang oras, babawiin sa kanya ni Jane ang kaligayahan niya. Sir, nakikinig ka ba? Untag ni Teacher Ali habang kumakain sila ng lunch. Nasa classroom ang mga alaga nila at natutulog dahil nap time. Ha? Ano nga ulit yun? Sabi ko na nilamon ka na ng isip mo dyan. Ang sabi ko, samahan mo ko mamaya sa pagpili ng wedding gown ko. Sige. Alam mo naman 'di ba next week na yung kasal ko? Oo naman. Nagsabi na rin ako kay Drake. Mabuti naman. Pwede naman sila sumama sa resort. Yun nga ang gusto ni Drake. Salamat ha. Wala yun.
Mabuti na lang talaga at kilala kayo ng school director natin mula college. Kung hindi, maliligwak ka talaga dahil nakikipagrelasyon ka sa parent. Hindi ko na nga alam kung tama pa ba talaga to, Chair. Mahal na mahal ko si Drake. Pero sa tuwing maiisip kong hindi pa tapos ang annulment process, natatakot pa rin akong bumalik si Jane para bawiin ang lahat. Eh hindi naman yata magpapabawi pa si Drake eh. Halos araw-araw ka nang sunduin dito. Kapag hindi busy, tumatambay pa dyan sa labas ng school, makita ka lang. Eh parang nga kayong mga teenagers na first time lang magmahal. Sa tingin ko naman, wala namang makakapagpabago sa isip ni Drake. Hindi niya masabi kay Ali na takot siyang baka ang isip na naman niya ang magbago. Lihim na lang niyang ipinangako sa sarili na hindi siya bibitiw sa pagkakataong iyon. Kung noon, nagawa niyang hiwalayan si Drake. Hindi na sa pagkakataong ito. Hindi na niya iiwan ang lalaki hanggang siya pa rin ang pili-pili nito. Ngunit tila na bahagang buntot niya ng isang araw ay sinundo ng isang matangkad at payat na babae ang quadruplets sa school. Inaasahan ni Honey na lalapit ang quadruplets dito at yayakap. Pero nagtago lang ang apat na batang lalaki sa likod niya. Anong problema? Tanong niya sa mga ito. Julius, Justin, Jordan, Jake. Tawag ng babae sa mga bata. Halika kayo rito? Hindi man lang itinago ni Jane ang inis dahil sa reaksyon ng mga bata sa pagdating nito. Ikaw ba si Jane? Ako nga, ang nanay ng mga batang yan. Ikaw ba si Teacher Honey? Ako nga. Kids, uwi na tayo. Huwag niyo akong pahirapan sa pagsundo sa inyo ha. Sabay po namin si teacher umuwi, Mommy. Saad ni Julius. At bakit? Doon ka na ba nakatira? Paasik na baling sa kanya ni Jake. Hindi. Pero pinakausapan ako ni Doc na pansamantalang magbantay sa mga bata. Hanggat hindi pa siya nakakakita ng papalit ni Nani at saka tutor. Ah, pinabayaran ka ni Drake. Pero hindi mo na kailangang magpunta sa bahay. Nandito na ako. Ako na magbabantay sa mga anak ko. Anito sabay baling sa mga anak. Huwag niyo na akong pahirapan ha. Sumama na kayo sa akin. Utos yon, hindi pakiusap. Mas nakita pa nga ni Honey ang takot sa mga mata ng mga bata nang hilahin ng mga ito isa-isa ni Jane mula sa likod niya. Jane, huwag mo silang pilitin. Saway niya pero hindi siya nito pinakinggan. Mrs. Ildefonso, yan ang itawag mo sa akin. Sino ka ba sa palagay mo para pakialam kung paano ako magiging ina sa mga anak ko? Teacher ka lang naman, di ba? Oh, are you warming my husband's bed too? Natulala siya sa sinabi nito. Mabuti na lang, wala nang ibang tao sa classroom niya. Oh, bakit parang namutla ka yata? Totoo bang sinabi ko, ha? Literal na sinigawan siya ng babae, kaya nag-iiyakan ng apat na bata sa tabi nito. Hindi mo kailangang mag-iskandalo rito. Pag-uusapan natin to ng maayos. I agree. Ayoko rin namang bumaba sa level mo. I will send you the time and place. Pipiliin ko wag ka munang ipatanggal sa trabaho para maipamukha sa'yo kung saan ka lang dapat lumagar sa buhay ng mag-aama ko. Anito saka galit na binalingan ang mga anak. Let's go. Hawak-hawak ni Jane ang mga bata nang umalis. Pipigilan niya sana ito nang magmakaawa sa kanya ang mga bata. Nanay! Tawag sa kanya ng apat. Ngunit pinigilan siya ni Ali na kanina pa palang nasa labas ng classroom niya. Yun ang nanay ng quadruplets, diba? Oo, ayaw nga nilang sumama sa kanya eh. Nako, ang mabuti pa, wag mo na silang pigilan. Isipin mo ang trabaho mo. Hindi na nga niya napigilan ang babae. Umalis na ito kasama ang mga bata. Isa lang ang ibig sabihin noon, may magbabago. Ngunit handa siyang ibigay ang lahat para maipaglaban ang kung anong meron sila ni Drake. Hindi na siya susuko. At alam niyang kaya niya yun mag-isa, kaya't hindi na niya ipinaalam pa sa nobyo ang nangyari. Kasalukuyang nasa Germany si Drake para sa isang importanteng medical convention. Ayaw niya ring bigyan pa ito ng alalahanin. Kanina pa siyang tinatawagan ni Drake pero hindi niya sinasagot ang tawag nito. Hanggang sa makaharap niya si Jane sa VIP room ng isang sikat na restaurant sa QC. Akala ko hindi ka na darating. Dapat nga sa school na lang tayo nag-usap. Para doon pa lang, nagkaliw naman na. Malabig niyang tugon dito. Ang tapang mo rin, no? Makapal pa ang mukha para sa isang homewrecker. Hindi akong sumira sa pamilya ninyo. Sino ba sa ating dalawa ang kayang iwanan ang asawa at mga anak para lang sa passion niya? Ikaw, di ba? Hindi mo ako kilala.
Kaya wala kang karapatang akusahan ako. Siguro nga, hindi kita kilala. Pero kung paanong umiyak ang mga bata, kanina dahil ayaw nilang sumama sa'yo, sapat na yun para malaman ko kung anong klase kang ina. Napatayo na si Jane sa sinabi niya saka siya sinampal. Hindi siya nagpatalo at sinampal niya rin ang babae. Wala kang karapatang husgahan ako. Wala akong pakialam sa'yo. Ang importante lang sa akin ay ang kapakanan ng mga anak ni Drake. Napamahal na sa akin ng mga bata. Sa pakikitungo pa lang sa'yo ng mga quadruplets, halata namang hindi sila sanay na nandyan ka. Kaya ka nga hinihiwalayan ni Drake, di ba? Palagi kang wala. Mas inuuna mong sarili mo kaysa sa pamilya mo. Ginawa ko yun dahil kahit kailan, hindi ko naramdaman na mahal ako ni Drake. Mula na makilala ko siya hanggang sa maikasal kami, parang wala lang siya sa tabi ko. Parang sa paningin na sa isip niya, ibang babae ang nakikita niya at kasama niya. Hindi mo alam kung gaano kahirap makipaglaban sa isang multo. Kaya hindi ako may kasalanan kung bakit nasira ang pamilya namin. Ikaw! Ako? Oo! Dahil hanggang ngayon, hindi ka pa rin makalimutan ni Drake. Hanggang ngayon, minumulto mo pa rin siya. Nakahanap ka pa ng paraan para magpakita sa kanya. Sinadya mo bang maging teacher ng mga anak namin? Wala akong ginagawang ganyan. Nagkataon lang na ako naging teacher ng mga bata. At doon kami ulit nagkita ni Drake. At wag mong isisi sa akin ang nasira niyong relasyon dahil wala akong kasalanan. May kasalanan ka kasi dikit ka pa ng dikit sa kanya. Hindi mo tinatantanan ng asawa ko. Pumayag ka na sa annulment. Kaya wala ka ng pakialam kung nagkakamabutihan kami ulit ni Drake. Inaasahan niyang sasaktan na naman siya nito. Pero nagulat na lang siya nang bigla itong lumuhod sa harap niya at nagmakaawa. Layuan mo na si Drake. Please, layuan mo ng asawa ko. Layuan mo ng mga anak ko. Ang pamilya ko. Pagod na ako makipagkumpetensya sa'yo eh. Pagod na ako maging panakiputas lang ni Drake. Kung hindi ka mawawala sa buhay namin ng tuluyan, lalong mahihirapan akong buuin ang pamilya namin. Tumayo ka dyan. Hindi ako tatayo rito hanggat hindi ka nangangakong aalis ka na sa buhay namin. Parang hindi siya makahinga. Gusto niyang ipaglaban si Drake sa pagkakataong iyon. Pero paano niya gagawin kung si Jane naman talaga ang may karapatan sa lalaking tangi niyang minahal? Minabuti niyang umalis na lang. Tuluyan na niyang iniwasan si Drake. Agad na rin niyang binubura ang mga mensahe ng doktor at hindi na niya inaaksaya pa ang oras na basahin ng mga yon dahil iniiwasan niyang matuksong sagutin ito. Ngunit parang gusto na rin niyang bumigay pagdating ng Lunes nang makitang matamlay ang 4 na anak ni Drake sa school. Okay lang ba kayo? Tanong niya sa quadruplets nang hindi lumabas ang 4 para maglaro habang recess time. Ngayon lang yun nangyari dahil mahilig ang mga bata sa laro. Umiling si Julius. Gusto na po ng mami namin na lumipat kami ng school. Tumakas lang po kami para makapasok. Nasaan ang mami niyo? Lasing siya, nanay. Kaya nakatakas kami. Nahabag siya sa mukha ni Jake nang sabihin yun. Bumalik ka na po sa bahay, nanay. Pakiusap naman ni Justine. Oo nga po. Gutom na kami, nanay. Segunda pa ni Jordan. Hindi kayo pinapakain? Simula pa po noong Friday. Nagagalit po kasi si mami kasi ayaw namin piliin siya. Kaya sabi niya wag daw kaming kakain. Si Manang? Pinaalis po ni mami. Nagilty siya sa nalaman. Hindi naman niya maibalik ngayon ang oras dahil inakala niya noong tangayin ni Jane ang mga bata ay nasa mabuting kamay ang mga ito. Nagkamali lang pala siya. Agad siyang umorder ng pagkain para sa mga bata at halata nga sa pag-aagawan ng mga ito ang matinding gutom. Paano niya ba nagagawang ipaubaya ang mga bata kay Jane kung ganoon lang pala ang sasapitin ng mga ito sa sariling ina? Binalak niyang isumbong na ang ginawa ni Jane sa mga bata pero bago pa man niya matawagan si Drake ay sumugod na naman si Jane sa school. Sa pagkakataong iyon, galit na galit ito sa kanya at sa mga bata. Diba? Sinabi ko na sa'yong lumayo ka na sa pamilya ko, ha? Pumasok ang mga bata sa school. Wala akong ginagawa. Depensa niya. Pero walang nagawa ang mga salitang iyon para pigilan si Jane sa paghila sa buhok niya. Naroon pa mga quadruplets kaya agad na napigilan ng mga bata ang mommy ng mga ito. Tama na, mommy! Huwag mo saktan ang nanay namin! Mas nagalit si Jane sa sinabing iyon ni Jake, kaya pati ito ay sinampal ni Jane.
Ang mga bata ay nakatikim ng palo. Mula sa ina, habang hawak pa rin ito ang buhok niya. Kaya naman naglakas loob na siyang lumaban dito. Hindi na niya iniisip na nasa school pa rin sila. Tumakas sa mga bata dahil ginutom mo mula weekend. Wala kang puso! Ganting sigaw niya sa babae dahil tinatawag siya nitong malandi at kabit. Ilang minuto silang nagbuno ni Jane hanggang sa naipababawan niya ang babae. Bigla na lang itong hindi lumaban nang makarinig ito ng mga taong parating. Honey, Si Drake ang narinig nilang yun. Umiiyak na lumapit ang quadruplet sa amang doktor. ano nangyayari dito? Oh my gosh, Drake, sweetheart! Tulungan mo ako! Doon pumalahaw ng iyak si Jane kaya mabilis siyang umalis. Tinulungan pa ni Drake na makatayo ang asawa. Honey, what happened? Masuyong tanong sa kanya ng dati niyang nobyo. Bakit ba siyang tinatanong mo? Hindi mo ba nakita? Sinasaktan niya ako. Sinundo ko lang naman ng mga anak natin kung ano-anong sinabi niya. Kitang-kita niya kung gaano kagaling umarte ang babae. Kaya nitong magmukhang biktima at magsinungaling ng harap-harapan. Daddy, hindi totoo yun! Sigaw ni Justine. Hindi po siya sinasaktan kanina ni nanay. Siya po yung sumugod. Gusto niya kaming pauwiin pero ayaw na namin sa bahay hanggat di kasama si nanay. Totoo po sinasabi ni Justin, Daddy. Si Mami po nauna. Nung sinundo niya po kami last week, di niya kami pinakain. Dagdag ni Jake na sinundan pa ni Jordan. Sabi ni Mami, bad boys kami kaya di kami dapat kumain ng food niya. Jane, ilang taon mo nang hindi nakita ang mga anak mo. Tapos ganyan pa rin ang ginagawa mo sa kanila. Naniniwala ka sa mga batang yan? Hindi mo ba naiisip na baka nilalason niyang kabit mo ang isip nila? Finalize na ang annulment. Hindi ko siya kabit dahil hindi na tayo mag-asawa. What? Hindi totoo yan. Kumuha na ako ng abogado para bawiin ang pagpayag ko sa annulment natin. Hindi mo ako pwedeng iwan. Mahal ko kayo ng mga bata. Pwede ba? Tama na yan. Alam naman nating parehas na kaya mo lang ako pinakasalan dahil magkumare ang mga nanay natin. Gustong-gusto ng mga nanay natin na tayong dalawa magkatuluyan. Akala ko noon, totoong mahal mo ko. Pumayag ka pang magpa-IVF para maging quadruplets ang anak natin. Pero sadyang walang lihim ang hindi nabubunyag. Ang nanay mo mismo nagsabi sa akin na dapat magpasalamat ako sa kanya na pumayag kang magkaanak tayo. Na kahit ayaw mo, ginawa mo para lang mapagbigyan ako. Simula pa lang, ayaw mo na sa mga anak ko. Kaya ano sinasabi mong mahal? You are very well compensated. Nakita ko mismo ang kinikita mo sa nanay ko. Bukod pa sa sustentong binibigay ko. Nasa mukha ni Jane ang pagkapahiya sa mga sinabi ni Drake. Pero hindi pa rin natatapos ang palabas ng babae. Akala ko rin nung una, hindi kita mamahalin. Pero nung magpunta ako sa Netherlands, namiss ko kayo ng mga bata. Lahat gagawin ko para lang magkabalikan tayo. Para makakusama ko kayo ulit. Napailing si Drake. You're too late. Nakiusap ako sa iyo, honey, di ba? Huwag mong agawin ang pamilya ko. Wala akong inaagaw sa iyo, Jane. Inuulit ko. Ang mga bata ang kusa nagpunta rito. May pasok sila. Mabuting at ginawa nila yun kung hindi. Nagutom na naman sila ngayong araw. Alam ko kung saan ang ako lulugar. Lalo pat kasal kayo ni Drake. Pero kapag ang mga bata na ang dehado, kahit ikaw pa nagluwal sa kanila, hindi ako magdadalawang isip na kunin sila sa'yo. Naturingan kang ina, pero napakasama mo sa mga bata. At aasa kang mamahalin ka nila sa kabila ng lahat. Hindi ko alam kung ano pang pinagkagagawa mo sa mga anak mo noon. Pero baka nga hindi mo deserve ang mga anak na katulad nila. Akala mo kung sino kang magaling. Bakit? Naging nanay ka na ba? Ha? Kung makapagsalita ka, akala mo alam mo ng lahat tungkol sa pagiging mabuting ina. Hindi mo nga siguro alam ang postpartum. Huwag mong gamiting excuse ang postpartum para i-justify ang pangugutom mo sa mga anak mo. Alam kong totoo yun. Pero hindi sapat na dahilan yun para maltratuhin mo ang mga bata. At wala kang alam sa akin at sa pagbubuntis ko noon sa anak namin ni Drake. Napalingon sa kanya ang dating nobyo. What do you mean, honey? Nabuntis mo ako. Hindi ko agad nalaman. Ano nangyari? Inalagaan ko siya ng 4 na buwan sa tiyan ko. Pero hindi siya nabuhay. Hindi na napigilan ni Honey ang umiyak ng malala kung paano niyang pinagdaan ng mag-isa ang pagbubuntis, lalo na ang depresyon noong nawala ang anak nila ni Drake.
Wala akong ibang pinagsabihan. Kahit ang tita ko, hindi nalaman na buntis ako noon. Hindi pa nga doon nakakagraduate kaya hindi ko talaga tinangkang ipaalam sa'yo tungkol doon eh. Bala kong palakahin siya mag-isa. Kaso, dinugo ako pagkaraan ng 4 na buwan. Wala nang bata. I'm sorry. Inaasahan niyang magagalit sa kanya si Drake. Pero mahigpit na yakap ang ibinigay nito sa kanya. Siguradong hindi papayag si Mama sa mga ginagawa ninyo. Yun na siguro ang huling barahan ni Jane. Kaya pagkasabi noon ay umalis na ito. Niyakap siya ng mag-aama sakay siya pinilit ni Drake na umuwi sa bahay nito. Doon ginamot ni Drake ang mga sugat na tinamu niya sa pakikipagbuno kanina kay Jane. Ang quadruplets naman ay minamasahe ang magkabilang kamay at paa niya. Hindi niyo naman kailangan gawin yan, kids. Maglaro muna kayo. Magluluto ako para makakain na. Babe, umorder na ako ng pagkain. Padating na yun. Saka hayaan mo ng mga bata. Gusto lang po namin na maalis yung sakit ng kamay at paa nyo, Nanay. Kayo talaga? Kaya ba hindi mo sinasagot ang tawag ko? Dahil kay Jane. Gusto ko sana siyang harapin mag-isa. Wala naman kasi talaga akong ginagawang masama. Lalo pa nga't sinabi mo naman na nakaproseso ng annulment ninyo. Kaso, ina pa rin siya ng quadruplets. Wala naman talaga akong karapatang pigilan siya noong araw na yun na kunin yung mga bata sa school. Pero kung alam ko lang nagugutumin niya lang ang mga yon, noong Biyernes pa lang, nakipagsabunutan na ako sa kanya. Ngayon alam mo na kung bakit hanggang sa mga oras na ito, ikaw pa rin. Hindi sinubukan itago sa akin ni Jing na napipilitan lang siya maging asawa ko. 3 taon ko siyang pinilit na iniintindi. Pero hindi talaga nagwe-work. Dahil sa una pa lang, ayaw na niya talaga. Napilitan lang siya dahil sa nanay ko. Kaya mga bata nagsasuffer. Kaya nga para hindi na sila palaging sinasaktan ng nanay nila, pinalaya ko na si Jane. Akala ko pa nga matatagalan ako sa paghanap sa'yo. Dahil wala na akong contact number ni Ninang. Pero heto ka. Gusto kang ibinilik sa akin ng pagkakataon. Hinawi ni Drake ang iilang hibla ng buhok sa kanyang muka, saka nito pinahira ng bulak na may gamot ang pisngi niya. Salamat. Kasi hindi lang ako tinanggap mo, kundi pati ang mga anak ko. Kapatid sila ng anak nating nasa langit. Kaya kahit anong mangyari, tatanggapin ko sila at mamahalin. Dahil sa sinabi niya, ay sinugod na siya ng yakap ng mga bata. Muling naging normal ang buhay nila at mas lalo siyang naging confident na maging parte ng pamilyang iyon nang matanggap na nila ang mga papel na nagpapatunay na wala ng bisa ang kasal ni Drake at Jane. Bilang celebration ay nagpunta silang lahat sa isla. Yon ang pangarap nilang dalawa noon, ang magkaroon ng sarili nilang isla sa Pangasinan. Anong sinabi mong pangalan nitong property? Nagulat niyang tanong sa lalaki. Honey Shom. Hindi ko pa kayang bumili ng buong isla pero halos kalahati ng islang to nakapangalan na sa'yo. Kapag mas nakapag-ipon na ako, baka mapili ko na tong buo. Inuna ko muna tong beach house para kapag narito tayo, komportable naman. Ano? Ang tagal ko tong pinag-ipunan. Baka naman yung mga bata, wala. Meron din akong ipon para sa kanila. Kaya nga tinatanggap ko ang mga medical convention gigs. Nagsasalita ako sa harap ng maraming tao para mas malaking maipon ko. Mahigpit na niyakap niya si Drake. Wala siyang masabi ngayon. Sobrang saya niya dahil naaalala pa rin nito ang mga pangarap nila. Lalo na ang pangarap nilang buhay. Hindi ganong kalakihan yon pero sapat sa pamilyang bubuuin nilang dalawa. Shared ang kwarto sa ngayon ng quadruplets doon at may isang bakanting kwarto kung sakaling magkakaanak sila ng babae. At syempre, ang kwarto nilang may malapad na bintanang tanaw ang karagatan. This is perfect, Doc. Doc pa rin. Namimiss ko nang tinatawag mo akong baby. Napangiti siya dahil kahit sa hinabahaba ng panahong nagkalayo sila, ay ganoon pa rin si Drake sa kanya. Clingy at sobrang lambing. Lumabi pa ang doktor na tila ba isa itong bata nang hindi niya agad pinagbigyan ang gusto nito. Hay, ang babe ko talaga. Sa sobrang saya ng lalaki, ay nabuhat siya nito sa kamasuyong hinalikan. Pagkatapos ay sinuotan siya nito ng singsing. Para saan to? Tanong niya sa lalaki. Engagement ring. Na naman? Ang tagal kitang hinintay, honey. Ayoko na ulit ang bigyan ka ng pagkakataon na mawala sa akin. Kumapit siya sa batok ng doktor para mahalikan niya ang labi nito. Hindi na ako mawawala ulit sa iyo, babe. Hinding-hindi na.
Kahit pasubukan mong kumawala sa akin, hahanapin at hahanapin pa rin kita. Tandaan mo yan, Dave. Hindi ako susuko hanggang sa tumanda na tayo magkasama. Hanggang sa hindi ka na aalis sa tabi ko. Sige na nga. Para mapanatag na yung loob mo, pumapayag na ako magpakasal tayo. Silly. Pumayag ka o hindi, pakakasalan kita. Nagkatawanan na lang sila saka muling pinagsaluhan ang isang maalab na halik. Inayos na agad ni Drake ang kanilang kasal. Bago pa pala ito umuwi ay may kausap na itong wedding planners. Kaya hindi pa man natatapos ang bakasyon nila sa isla ay may petsa na ang pag-iisang dibdib nilang dalawa. Itinaon din ng kanyang nobyo na wala nang pasok sa school kaya mahaba ang naging bakasyon nila sa isla. Isang araw bago ang kasal ay nagsidatingan na ang mga taong importante sa kanila. Ang tita niya, ang kapatid niyang si Sugar at ang asawa nitong Koreano. Ang mga co-teachers niya, ang director ng school nila, at ilan sa mga kaibigan nila noong college. Anong mama mo? Yon ang text message niya kay Drake habang inaayusan siya ng glam team. She's not invited. Reply naman nito. Bakit? Hindi kaya mas magalit sa atin ang mama mo niyan? Matagal bago ito sumagot. Nagulat na lang silang lahat nang may kumatok sa labas ng kwarto niya. Bubuksan sana yon ng isa sa mga staff na nag-aasikaso sa kanya nang magsalita si Drake. Huwag niyong bubuksan. May sasabihin lang ako sa bride ko. Okay lang, Doc. Bihis na po yung bride niyo. Sagot ng babaeng staff. Hindi, okay lang. Baka hindi matuloy ang kasal kapag nakita ko siya naka-wedding gown eh. Gusto niyang matawa dahil kahit hindi naniniwala si Drake sa pamahiin, ay sumusunod ito. Ni hindi nga sila sure kung applicable pa ba ang pamahiing iyon sa mismong araw ng kasal. Ano yun, babe? Tanong niya sa lalaki. Wala na akong pakialam kung habang buhay pang magalit si mama sa akin. O sa pamilya natin. Hindi kita ipagpapalit sa kahit na ano o kahit na sino. I will always choose you. Kilig na kilig ang mga staff na kasama niya sa kwarto ngayon. So stop worrying about anything, okay? Ikakasal na tayo. Yun na lang ang isipin mo ngayon. Sinunod niya ang sinabi nito. Tuloy na tuloy nga ang kanilang beach wedding. Ang quadruplets ang sumundo sa kanya sa kwarto. Wow, nanay, ang ganda-ganda niyo po. Bulalas ni Jake. Paglaki namin, maghahanap kami ng kasing ganda mo, nanay. Natatawang hinaplos niya ang pasngi ni Julius. Mag-aaral muna kayo. Katulad ng daddy ninyo. Naging doktor muna bago nagpakasal. Opo, gagawin po namin yan, nanay. Sa isang kondisyon. Ano yun, Jordan? Nagbulungan muna ang mga bata bago siya sinagot ni Justin. Ayaw na po namin ng kapatid na lalaki. Sana po baby sister ang bigay niyo sa amin. Napahagikik siya sa request ng mga batang anak na rin ang turing niya. O sige, hasabihin ko sa daddy niyo. Tara na. Pinagitnaan siya ng 4 na poging anak ni Drake at maingat siyang inalalayan papunta sa kinatatayuan ng daddy ng mga ito. Ang mapapangasawa niyang saksakan din ng gwapo ngayon ay matyagang nanghihintay sa kanya. Sa sobrang ingat kasi ng quadruplets ay mas bumagal ang lakad niya papunta rito. Ngunit ang lahat ng paghihintay ay worth it. Mahigpit ang pagkakahawak ni Drake sa kamay niya nang iabot na rito ni Jordan ang kamay niya. Humalik muna sa kanya ang 4 bago nagtungo ang mga ito sa upuan. Nagsimula na ang seremonya at hindi pa man nagtatanong ang pari kung may tututol ay bigla na lang dumating ang nanay ni Drake kasama si Jane. Itigil ang kasal! Sigaw ng magiging biyanan niya. Ang tigas talaga ng ulo mo, Drake. Sinabi ko na sa'yong si Jane ang para sa'yo. Talagang sinisira mo ang pamilya mo para lang dyan sa babaeng yan. Paano yung lahat nagawang magpunta rito at suportahan niya mga yan, ha? Ang tita niya na ninang ni Drake ang unang pumigil sa nanay ng kanyang groom. Mare, pag-usapan natin ito. Hindi ko alam kung bakit ayaw na ayaw mo sa pamangkin ko. Mabait naman si Honey. Matalino pa. Alam naman natin noon na siya talaga ang gusto ng anak mo. Hiwalay na sina Jane at Drake. Tanggapin mo na lang yon. Nako, Mare, isa ka pa. Bago pa makapagsalita ang nanay ni Drake, ay lumapit na ang mapapangasawa niya rito. Sumunod siya rito para makausap din ang kanyang biyanan. Ma, hindi ko ihihinto ang kasal. Alam ko naman na gusto niyo si Jane dahil kaya niyo siyang kontrolin. At si Honey, hindi niyo kayang manduhan dahil may sarili siyang isip at diskarte. Yan lang naman talagang dahilan, di ba, Ma? Pero hindi niyo ba iniisip kung bakit sumang-ayon ng korte na dapat na nga kami magkahiwalay? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo.
Sinasaktan ni Jane ang mga anak ko. Ginugutom. Hindi ko nahahayaang gawin niya ulit yon sa mga bata. Tapos na kami ni Jane. Kung hindi niyo kayang tanggapin yon, umalis na lang kayo. Sinabi ko naman sa inyo eh. Hindi napapapigil yung mga yan. Naiiritang sabi ni Jane sa nanay ni Drake. Ayoko naman talagang mag-alaga ng 4 na matitigas ng ulo. Manang-mana sa ama. Isaksak niyo yung mga batang yan sa baga ninyo. Pagkasabi noon ni Jane ay iniwan na nito ang nanay ni Drake. Naiyak na lang ang ginang. Gusto ko lang naman na makasama ang apo ko, ang tunay nilang mga magulang. Hindi mo anak ang quadruplets. Kaya sigurado kong hindi mo rin sila tatratuhin ng tama. Tita, mahal na mahal ko po ang mga apo ninyo. Mahal ko sila. Hindi lang dahil sa estudyante ko sila o anak sila ni Drake. Mababait sila mga bata. At kahit hindi ko sila tunay na mga anak, sa puso ko, akin sila. Sana bigyan niyo po ako ng pagkakataon na maging ina nila. Alam kong marami kayong ayaw sa akin. Pero sana, huwag pong maging hadlang yun para tanggapin niyo ako bilang asawa ng anak ninyo. Tumupad po ako sa usapan natin noon na kailangan muna ni Drake na makatapos. Hindi ko naman po siya hinabol-habol at hinanap. Kusa siyang ibinalik sa akin ng Diyos. Kaya po pagbigyan niyo na kami ngayon. Wala nang nasabi ang nanay ni Drake. Itinaboy na sila nito saka ito sumama sa tita niya sa upuan. Pagkatapos ng mahabang diskusyong iyon, natuloy rin ang kasal. Nagsumpaan sila sa harap ng Diyos at mga kaibigan at kapamilya nila ng habang buhay. Isang sumpaan na araw-araw nilang pinaninindigan. Hindi na nga nakialam pa ang nanay ni Drake. Unti-unti, tinatanggap na rin ito na hindi nito makokontrol ang buhay ng uniko iho. At mas lalo siyang napamahal sa biyanan niya nang maisilang na niya ang bunsong si Jillian. Tinupad niya ang hiling ng mga panganay nila, kaya todo ang pag-aalaga ng quadruplets sa kanilang prinsesa. Nanay, pwede nga ako naman yung magbuhat kay Jillian? Tanong ni Jordan sa kanya. Pwede naman. Akin na, Jake. Ililipat ko si Jillian kay Jordan. Kaya na namin, Nay. Maingat na pinasa ni Jake kay Jordan ang baby nila. Ang galing na nila, no? Pinaturuan ko yan sa OB kong kaibigan. Bulong sa kanya ng asawa pagkatapos siyang ipaghain ng tinola na maraming malunggay. Kaya ba sinasama mo sila sa ospital nung nagbubuntis pa ako? Oo. Gusto rin naman nilang matutong maghawak ng baby. Kasi nga, tutulungan ka raw nila. Ang mabait talaga ng mga anak natin. Yan ang nagagawa ng pagmamahal mo. Hinalikan siya ni Drake sa noo saka siya inabutan ng tubig. Kumain ka na, babe. Thank you. Si Mama, dumaan kanina. Pabalik daw siya pagkatapos niya mamili ng regalo para sa mga apo niya. Close na kayo, ah. Siyempre naman. Mama mo yun. Don't get me wrong. Bahal ko rin naman si Mama. Ayaw ko lang talaga na parang gusto niya, pati paghinga ko alam niya. Kung hindi mo pa sinabi noong araw ng kasal natin, hindi ko pala malalaman na siyang dahilan kung bakit mo ko iniwan nung college tayo. Matagal na yun. Kasal na tayo. Pwede bang kalimutan na natin? Hinalikan muna nito ang kamay niya saka ang pisngi at ang labi niya. Masusunod po, ang mahal kong asawa. Nagyakap sila at masayang pinanood ang 4 nilang panganay na nakikipaglaro kay Jillian. Hindi man lang umiiyak ang sanggol nila at tumatawa pa habang nililibang ng mga kuya. Ngayon pa lang, nakikita na ni Honey na magiging overprotective ang quadruplets sa kanilang prinsesa. Siguradong hindi siya mahihirapan sa pagpapalaki sa mga bata dahil maaasahan ang quadruplets bilang mga kuya. At habang buhay niyang pasasalamatan ang langit, dahil sa tinagal-tagal nilang magkahiwalay ni Drake, ay ibinalik pa rin sa kanya ang lalaking una niyang minahal. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!